Unahin natin yung snap elections para maging mas maayos ang ating diskusyon. Siyempre, nakita nyo na kung paano ito biglang ipinost ni Senator Alan Peter Cayetano over the weekend. Yes. Siyempre, agad na itong nakakuha ng maraming reaksyon. Abay kanina, walang press briefing sa Malacanang pero napatext si Yusek Claire Castro. Diyos ko, sino kayang tatay yung mga OIC sa mga posisyon na yan pag nagre-resign sila? Diba? Apakadami. Curious lang ako dun sa thought process dito. No drama pala, sabi ni Senator Alan Cayetano. No drama. Ano daw ang no drama? Sabi niya. Ano snap yun, elections. Sen? No drama. Nako. So, puntahan natin si Senator, si Chairman George Garcia ng COMELEC. Kasi siyempre, pag nagkaroon ng snap election, COMELEC. Naman. May basis ba? Oo. May basis ba? At saka pangalawa, may panahon ba para ito'y paghandaan? Parang ang daming trabaho ng COMELEC kasi singit nyo pa yung snap elections. Hindi pa nga sila tapos dun sa mga nagbigay ng donasyon sa mga politiko na kontraktor. Baka gusto nila maging busy ang COMELEC para hindi na atupagin yung mga pagtanggap ng mga kontribusyon. Hindi ba? Naku. At saka busisi sa mga sose. Sinusuri pa nga. Yan. Anyway, nandito po ang kanyang mga pahayag. Kaya naman po nagkaroon ng vacancy sa Senado, pwede kami magpatawag ng special election kung gugustuhin mismong Senado. Ngayon po, kung ino-authorize ba ng saligang batas natin o ng ating mga umiiral na batas ang snap election, kasing wala. And therefore, basta po kami sa part ng COMELEC, kung magkakaroon ng batas, wala po kami hindi isa katuparan po yan. At kakailanganin po kasi ng batas lalo dahil po siyempre meron pong public fund na gagastusin. At ang public funds can only be appropriated kung merong karampatang batas na nagsasabing dapat na pondohan ang ganitong klaseng aktibidad. Okay, dahil tayo patas, tingnan natin kung anong reaksyon na magkakasunod po. Pero singit ko lang, malinaw din kasi yung sinabi ng COMELEC na meron tayong nakasaad sa batas na kumbaga succession. Yes. So kapag may nabakante, merong tataas. Malinaw na pag nawala yung presidente, kasunod yung vice president. Yeah. So hindi pwedeng basta snap election. Kasi tama. Anyway. Pag nag-resign pa yung VP, paano na? Pinag-resign niya lahat Yes. Ito po ang hindi drama mangyayari, gulo. Tatlong sunod-sunod po na mga reaksyon mula kay Senator Joel Villanueva, kay Congressman Shell Jokno, at kay Congressman Libanan. May nanggagapang bang minority para... Hindi namin kailangan siguro. Hindi namin kailangan. Hindi kailangan because... It's not in a priority list. Basta walang movement. So many things that we have to think about. Bakit natin gagawin yon? Kita nyo naman dito sa Kongreso, tuloy-tuloy ang trabaho ng lahat ng mga mambabatas. At malapit na rin natin matatapos ang budget season. Kaya wala kami nakikitang dahilan kung bakit natin gagawin yan. Ito na siguro yung tamang panahon para tumawag tayo ng Constitutional Convention or Constituent Assembly para baguhin ang ating konstitusyon dahil nakikita po natin may mga bagay na kailangan baguhin. At kung hindi lang ito eleksyon, pero kasama nandito ang genuine electoral reform na kinakailangan ng ating bansa, mag-reboot na tayo. Kaya ako nagulat noong weekend na nakita ko po yung yung post ni Senator Cayetano tungkol dito. Kasi naging speaker siya . Tapos matagal din siya sa Senado, no? Tapos talagang hindi naman siya baguhan sa politika. Alam niya na may kaakibat itong aside from succession na sinasabi ni Mase ay pondo, yes, preparation, tapos yun nga, tulad ng sinasabi ni Congressman Libanan, bubuksan natin ang konstitusyon para sa pagbabago. Oo. Dahil dito, no? So, parang
nagugulat ako na may ganung suggestion na parang malino yung aim na gusto niya pero hindi malino how we will be doing it. Sa Exactly. dami ng problema natin, naisip pa talaga natin. No? Sabi nga ni Yuse Castro, wishful thinking. Yes. Sa dami ng mga kailangan gawin, nandyan pa yung bagyo, nandyan pa yung lindol. Yes. Isisingit mo pa talaga yan. Oo. Schoolyard fight nga. Correct. Yung tinatawag ng mga opisyal. So, bago tayo kumausap ng ating guest, yun nga, sinasabi ko po kanina, I think meron din namang epekto, no? The same way na may epekto yung pagsuporta ng ibang sekta o kaya ng religion, yung simbahang Katoliko, ay nagsalita rin. Ang CBCP po ay nagsalita rin agad-agad itong weekend, para po magbigay ng kanilang, actually, parang warning na pagka nagkaroon ng mga pagbabago sa Senado, parang pwede maging mitsa ng kaguluhan. Chiki, parts of it before we introduce our guest. Oo, para sa mga makikinig sa atin sa radyo mamayang 10 p.m. Ito po ang sinabi ng CBCP, mga kapatid. We strongly oppose any attempt to preempt or derail the investigation through backroom deals, leadership takeovers, or selective justice. A nation cannot heal when its moral arteries are clogged by corruption and self-interest. Yan. Basta may parte po dyan na talagang yung pag-urge niya sa mga nakaupo na magkaroon ng full accountability. Oo. CBCP President Bishop David, nanawagan sa gobyerno na huwag harangin ang investigasyon sa flood control scam. Ang sabi niya, no to whitewash, yes to full accountability. May parte dyan talaga na hindi ako nagkakamali, nabasa ko kanina. Tukol doon sa, any move to change Senate daw. Naku, ang bilis ang ating hindi ko nakakita pero basta any move na magkaroon ng pagbabago sa Senado ay hindi po yan magiging beneficial para sa mga nakaupo dahil magagalit ang taong bayan. Ayan, any move to change Senate leadership or redirect investigations now would only heighten public suspicion of a cover-up. Yeah. Okay. So yan po ang sinabi ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Pasensya na kayo, medyo mabilis yung pagte-turn ng mga graphics kanina, pero yan po ay galing sa CBCP